여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here. 4 times CPS Topic Exam Passer, EPS Philippines. And for today's video, meron tayong major update. Okay, ngayon 2026. Bale, simulan natin sa ganito. HRD Korea conducted a survey sa mga employer in South Korea. Okay. So, yung survey na yon, ang naging data na na-collect nila about sa mga APS. Ito sa sa 17 sending countries, hindi lang sa Pilipinas. Okay. So bale, ang naging reklamo ng mga employer is yung kakulangan sa kakayahan ng isang EPS or EPS na magsalita in Korean, especially yung mga work related. Okay, and then safety inside the factory or company. So yun yung mga naging uh, data na na-collect nila sa mga employer. So yung survey na yon na ginawa nila, merong impact yun sa atin, okay, sa mga interested na mag-work sa South Korea or sa mga nag-a-apply pa punta ng South Korea. Okay? So ano yung mga magiging impact nung survey na yon o yung reklamo ng mga employer sa South Korea? Okay? So kasi nga naman, 'di ba? Kaya tayo pinapaaral ng Korean language para pagdating natin doon makapag-communicate tayo ng maayos. Okay? Sa mga katrabaho natin, sa mga boss natin, 'di ba? Sa mga supervisor natin para mas mapadali yung trabaho. So ngayon sa survey nga na ginawa nila na karamihan ng mga EPS, umaamin naman na hirap sila magsalita ng Korean. Okay? So, ngayon, ni-revamp nila yung mga 'di ba, yung mga book na ginagamit. Yung book 1 about lifestyle in South Korea, and then yung book 2 is about work related. Okay? And safety. So yun ang ginawa nila bilang paghahanda or paghahanda sa mga interested na magtrabaho sa South Korea. So ngayon, isa pang magiging impact nung survey na yon or yung reklamo ng mga employer is mas mahirap na exam. Okay? Mas mataas na passing score. So mas mahihirap yung exam kasi mag-iiba yung type ng exam, mas magiging focus siya sa work related and safety. Okay? Pero again, yung pag-aaral naman ng Korean language is kung tama yung direction mo tapos masipag ka mag-review, wala naman mahirap talaga kasi language lang din naman to eh. Kailangan mo lang talaga magsipag, mag-memorize. Okay? So ngayon, mas mag-focus tayo sa mga work-related na vocabulary, mga conversation, work-related conversation. Actually, nag-start na ako kagabi na magawa ng mga bagong lesson about sa work-related na mga conversation, mga questions, exam questions like that. Especially daw sa skills test. Okay, sa skills test, mas tataasan nila yung points ng interview. Okay, kung napansin niyo nung last time na skills test, 'di ba? Meron mga tools dun sa lamesa tapos may play sila ng audio na instruction kung makukuha mo or makuha mo yung sinabi ng audio. May papakuha siya sa mga tools, may papagawa siya sa iyo. Sa mga nag-skills test last year, 'di ba meron na siyang ganun. Okay? So mas lalakihan daw nila yung points sa interview ng skills test work related para makita nila kung gaano nakakaintindi o kung paano sumunod yung isang nag-a-apply. Okay? So tataas din yung passing score ng 5 points or 2 points. 5 points yung nakita ko dun sa ano. So dati 55, ngayon magiging 60 na yung passing score. So kailangan nyo talagang mas lalong mag-aral, mas lalong maghanda. Okay? Kung kayo interested talaga na mag-work sa South Korea. So nabago yung process, medyo humirap yung process kasi nga depende din talaga yan. 'Di ba sabi ko sinasabi sa inyo, yung mga pagbabago sa process, okay, ng EPS,
is nakadepende sa mga nagtatrabaho doon kasi nagko-conduct talaga sila ng survey. Okay? So ngayon, since yun nga nagpa-survey sila tapos yun ang mga na-gathered nila na data and information about sa mga EPS na hirap magsalita. So mas magfo-focus yan sila sa mga conversation, sa mga yan, sa work-related and safety inside the factory. Yun talaga kasi naman yung kailangan. Kasi E9 visa is non-professional. Kailangan mo lang makapasa sa exam. Okay? Pero ngayon, after how many decades, uh, nakapag-voice out yung mga employer na about dun sa nahihirapan magsalita. Okay? So ngayon, para sa akin, mas sipagan lang natin mag-review, mas sipagan lang natin mag-aral, mag-memorize kasi yun naman ang pinakakailangan sa pag-aaral ng language. Okay? So mas ihirap yung exam kasi tataas yung passing score tapos mag-iiba yung format, magkakaroon ng mga work-related questions, ganun. So, ang gagawin lang natin, mag-adjust lang tayo. Mga work-related ang focus natin and then daily life as well. Kasi kailangan yung dalawa na yun. So, same pa din naman. May nakita ko na sabi, higpit, pahirapan. Hindi naman, depende pa din talaga yan sa magre-review. Okay? Kung magre-review ka rin ng mga bagay or work-related na conversation, mga vocabs, hindi naman siya mahirap. Kumbaga, binago lang nila kasi nga nagrereklamo yung mga employer about sa kakayahan ng mga EPS na magsalita ng Korean, especially sa trabaho at sa mga safety inside the factory. Kaya nila babaguhin. Okay? So kung susundin natin yung pagbabago, hindi naman siya mahirap. Okay? Unahin natin yung gawin or sundin yung bagong announcement nila kaysa sa magreklamo. So ngayon, mas kailangan yung mag-aral, mas kailangan yung mag-undergo ng proper training kasi para mag-guide talaga kayo ng maayos, 'di ba? So ngayon, bago lahat 'yan. Sa tingin ko April yata yung exam or registration, hintayin natin kasi normally, 'di ba? Normally February registration na, 'di ba? Tapos March yung exam. So ngayon wala pa din. Baka March yung announcement and then April yung exam. Maring maging ganun. Kasi nga nagre-revamp sila ng mga ng mga uh, process about sa process. So ayun, again, nagreklamo yung mga employer. Okay, EPS hirap daw sa conversation inside the factory sa mga safety. Kaya ngayon si HRD is babaguhin niya yung exam or hindi naman baguhin. Mag-a-add siya ng mga work-related question safety inside the factory. And then sa skills test, mas malaki yung points ng conversation, okay, interview about sa mga tools, sa mga work-related something. Mas mahirap na exam, mas mataas na passing score start ngayong 2026. Okay, kaya mas okay ang mag-aral ng maaga, mas okay ang mag tawag dito, mas okay ang ready kayo talaga, mag-aral talaga kayo. Okay? So yun lang, maraming salamat sa panonood ng video. Sana nagkaroon kayo ng idea kung kayo ay nag-enjoy at natuto sa aking video. Pwede niyo akong i-follow, pwede niyo i-share yung aking mga videos, pwede niyo akong hanapin sa Blue App, K-Learn, Korean Language Training. Ako po ay nag-a-assist since 2016, magti-10 years na ako sa business. And then 4 times CPS topic exam passer na rin po ako. So mag-guide ko kayo ng maayos kung makipagtulungan kayo. Okay, kung interested kayong mag-aral, PM lang kayo dito. At ako yung mag-guide po sa inyo. Okay? Thank you so much for watching the video. Once again, Gerard here from K-Learn Korean Language Training, 4 times CPS topic exam passer, EPS Philippines, and you have a nice one.